Welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Ang ating pong content ngayon ay mula kay Colt S. Kay Colt _733. Inirekomenda ko sa inyo na inyong isubscribe yung kanyang YouTube channel na Chris S. Dahil may YouTube channel din po ito. Ang sabi niya ay century ago, noong 2012 lang na official na introduce ang 22 TCM sa public. Bakit century? Tanga naman ang information yata. Okay, parang hindi yata naintindihan ni Chris S yung design, at saka ang sabi ko, i-design century ago. In-introduce nung ang TCM noong 2012. So lilinawin ko yan. Kung mayroon na bang design na bala na katulad ng 22 na TCM. Titingnan natin yan kung century ago ay may bala na ganyan. Parang nagkulang siya sa research. Okay. At ito ang comment na na may utak itong isa. Ang nag-comment naman ng isa ay tingnan natin ang comment ng isa nating si Kilo Night. Ito ang comment na may utak. Okay. Personal carry ko ang 22 TCM. Actually, ginawa ni Fred Craig ang 22 TCM na bala around 2010. Na-release lang ito sa public around 2012 at 2012. Malakas ang 22 TCM. Pag bili ka ng 22 TCM, may kasama na siyang 9mm na barrel. Mangyari dyan, dalawa ang rehistro ng baril mo. O ito tama, dalawang rehistro. Kaya sabi ko nga, ay iba ang rehistro niyan. Dalawang rehistro ng baril mo, isa for the 22 TCM at isa for the 9mm. Dalawa ang rehistro kasi considered na complete firearms na sa batas kahit baril lang. So kung type 1 ka, dalawang slot na kaagad na LTAP mo ang kakainin ng 22 TCM. Medyo may kamahalan ang bala ng 22 TCM. Nasa 38 pesos ang isa at wala pang commercial reloads. Meron ng hand load niyan pero rare dahil di ni-release ang Armscor ang reloading data niyan. Yung nasa Google na misinterpret nyo lang po, sir. Yung ibig sabihin ng 1911 design itself over a century ago, pero ang TCM bago lang po yan. Okay, so nagkakalituhan tayo dyan. Ang design, ang sabi ko, ang design yan ay nag-umpisa pa nung century ago. Titingnan natin kung totoo na may design na ba na bala na ganyan ng century ago. Kasi yan, noong 2012 ay dinevelop yan at inilabas na sa market. So, tingnan natin ang para malinaw kung meron ba talagang bala nung may balang ganyan nung 2012. Papakita ko sa inyo yung picture pero babasahin ko muna ha. Ito. According to the Barclay R. Lewis, a firearms historian, ito history na ito. This later Smith & Wesson cartridge was essentially the same Hollis 1846 patent. 1846 patent ha. This led to the 22 long rifle 1871 with the same bullet weight as short but with a longer case and 5 grains of black powder. This was followed by the 22 extra long in 1880.
longer case and heavier bullet than 22 long. American firearms manufacturer J. Stevens Arms and Tool Company introduces 22 long rifle cartridge in 1887, combined with a casing of 22 long with the 40 grains, 2.6 bullet. The extra long giving a longer overall length, higher muzzle velocity, super performance hunting and target rounds, remaining 22 short, long rifle, extra long cartridge, absolute. Okay, ipapakita ko na sa inyo yung picture. Ito yung picture, oh, yung sinasabing bala yan, oh, design. Yan, oh, bottleneck. Kaya yan, bala na yan ay dinesign noong 1800 pa. Ayan, oh. Ngayon, dinevelop lamang yan ni Craig noong 2012. Iba po yung design. May design na ng ganyang bala, pero yan ay ang hirap sa mga magagaling eh. Ang ibig sabihin yan, may design na ng ganyang bala. Bibigyan ko kayo ng example. Noong World War II, may mga jeep, owner type jeep. Ngayon, tingnan ninyo ang mga jeep, passenger jeep, ginawa na. Magkaiba na, pero jeep pa rin. Yun ang totoo niyan. Ang hirap kasi hindi alam yung dinesign. Dinesign po yan noong 1800 pa. Century ago nga eh. Kaya nga tama nga yung ito yung mga picture, oh. Ayan, oh, ang design, oh. Rounded pa yung mga dulo. Wala nang balang ganyan eh. Siyempre, nag-evolve na yan. Kinuha nila yung design, in-improve ng in-improve na nila yan. Natatawa na lang ako sa magagaling eh. Anong ibig sabihin ng design at nung inintroduce? Ay, hindi ko naman sinabi na century ago ay may TCM na bala na eh. Design. Ang sinabi ko ay design. May design na ng ganyang bala. Tapos, sasabihin yung mali yung Google. Ang hirap naman sa atin, mas magagaling pa sa Google. Ito, 22 TCM. Tuason Craig Micro Magnum cartridge noong 2009 officially introduced to the market. Dinevelop nila yan, yung yung 22 TCM, dinevelop ni Tuason Craig Micro Magnum noong 2009 at inintroduce sa market noong 2012 by Fred Craig and Rock Island Armory. Dinevelop nga nila yan eh. Pero ang design, saan nila kinuha ang design yan? Eh di yan, kinuha nila may nauna pa dyan design eh. Ang naunang design dyan ngayon yung binasa ko sa inyo eh, nung 1817 pa eh. Nung 1800 pa. Design. Hindi ko kung sinabi ko na may 22 TCM na noong century ago, ay doon ninyo ako maliin. Ang sabi ko ay design. Doon kinuha ni Tuason Craig Micro Magnum ang design doon noong yung design noong 1817 pa. Sino ngayon ang mali? Eh hindi naman design naman ang sinabi ko. Hindi naman kung sinabi ko sana na noong century ago ay may 22 TCM na. Hindi ko naman sinabing ganun. Ang sabi ko ay may design na ganun. At doon nila kinuha yan. Dinevelop nila yan.
yang bottleneck na ano na yan, na cartridge. May 22 rin yun eh. So, mahirap kasi yung, mas magaling pa tayo. Mas magaling pa tayo sa Google. Hindi naman sinabi ng Google na century ago pa ay mayroon ng bala na 22 TCM. Hindi naman sinabi ng Google na gano'n eh. Ang sinabi ng Google ay may design ng ganyang bala pa. Mayroon ng design. So, hindi natin naiintindihan yung design at yung introduce. At yung kung kailan dinevelop, magkakaiba po yung kagaya nga nung jeep, yung jeep nung panahon ng gera, mga owner type. Ay ngayon, yung jeep, ginawang passenger type na. Oh. Tapos sasabihin niyo yung jeep ay ginawa lamang ng saraw. Nagumpisa lang kay saraw. Ay dala ng mga Amerikano yan. Ang hirap kasi, basta na lang magko-comment. Ang sabi nga, dinevelop ni Fred Craig ng Rock Island, yung TCM. Ang dinevelop ni Craig ni Tuason, Craig, Micro-Magnum, ang dinevelop niya yung 22 TCM, pero ang design ay nagmula pa noong 1800 pa ang design. Hindi sinabi ng Google na noong 1817 century ago ay meron ng 22 TCM. Hindi po sinabing ganun. So, ayun lang ang gusto kong liwanagin sa magagaling mag-comment diyan na hindi naman nag-research. Mag-research ka rin, Chris S. Mag-research ka rin kung bakit sinabi ng Google na may design na ganong baril nung century ago. Dahil kung hindi ka magre-research at yung sinabi ko lamang, yung binasa ko lamang dito, hindi dapat nag-research ka. May design na ba talaga ng ganong cartridge nung century ago? Inano mo sana. Oh. Hindi ko naman sinabing sinabi ba ng Google na nung century ago ay mayroon ng 22 TCM. Design lamang ang sinabi. Pero dinevelop yan, yung 22 TCM niya noong 2009 at inilabas sa market noong 2012. Oh, anong pagkakaiba nun? Siguro naman maliwanag yung research ko kisa sa research mo na kung saan mo kinuha. Unawain mo yung design at kung inintroduce, ang design niyan ay nagmula pa noong 1800s. Oh, babasahin ko ulit kung gusto mo. Para maniwalaan ka. Ito. Ito, patent. 1846 ang patent. Oh. 1846 ang patent pa nito. Black powder was followed by 1880. 1846, 1871, 1880. Kasi nga, ang bala, siyempre ang bala, meron niyang variant, nag-upgrade yan. Nag-upgrade. Kaya nga mas matatalino ang mga tao nung una eh. Kasi, ang ginagawa lang ngayon ng mga tao ay puro upgrade lang, pero yung mga inventor talaga niyan, ang magagaling. Kasi, dinidevelop na nga lang eh. Yung design, kinuha yung design, tapos dinidevelop hanggang sa naging TCM-22 na yan. Pero ang actually yan ay according to Barclay R. Lewis, firearms historian, this later Smith & Wesson cartridge was essentially the same Hollis 1846 patent. The same,
the same ang design niyan ay the same. Dinevelop hanggang sa naging TCM na. So, ang sabi nga dito ay Swiss rimfire cartridge. Hanggang sa nilagyan na, una muna kasi yan, rimfire. O nilagyan na nila ng primer. Pero yung design ng hitsura ng ganito, bottleneck ang hitsura. Andi dito pa nga sa picture. Andi dito sa picture yung papakita ko ulit sa inyo yung picture. Ayan yung picture, yan yan maliwanag naman yung picture, pasabi naman ninyo, ay bakit rounded yan? Ay na-develop na nga eh. So, yun lang ang gusto kong sa inyo. Linawin. Iba po yung design at iba yung inirelease sa inirelease sa public. Yung iba yung TCM isa dyan sa kinuna ng design. Ewan ko kung naunawaan yan. Okay, Colt _77. Sana alam mo kung ano yung ibig sabihin ng inintroduce. Ikaw na rin nagsabi officially na inintroduce 22 TCM. Pero saan kinuha ang design ng 22 TCM na yan? Century ago pa, meron ng design na ganyan. Kung naintindihan mo, century ago pa, meron ng design na ganyan. Ngayon, i-develop ngayon ni Fred Craig ang 22 TCM noong 2009 at inilabas noong 2012. Ikaw na rin ang nagsabi. Inilabas noong 2012 officially. Yun ay 22 TCM na ang design ay kinuha noong century ago. Yun ang sabi ng yun ang sabi ng Google eh. Tapos sasabihin mong tanga ang Google. Di ikaw nang matalino. Ayun lang ang gusto kong masabi. Ikaw na ang matalino sa Google. Tinalo mo pa. Hindi mo naintindihan yung introduce at yung design. Kung saan kinuha ang design ng 22 TCM, saan kinuha yan? Noong century ago pa. Hindi na natin ito pabain para siguro naman ay naintindihan na rin yan ating mga viewers. Kaya sana bago kayo mag-comment ng mga ganyan, bago ninyo tangahin ang Google, ang ating information ay mag-research din kayo para nalalaman ko sino ang tanga talaga. Kung tanga ba ang Googles. Kung tanga ba talaga yon. Okay, hanggang dito na lamang at sana maunawaan ninyo yung ibig sabihin ng design at saan kinuha ang design ng 22 TCM na dinevelop ni Craig noong 2009 at 2010 at nirelease noong 2012. Okay? Hanggang dito na lamang. God bless us.